Natapos ang Season 1 sa pagpasok ni Jinwoo sa dungeon kung saan nilabanan niya ang hindi mabilang na summons na ginawa ng mga necromancer. Pero sa huli, nagawa niyang talunin ang lahat ng mga ito. Dito nakatanggap si Jinwoo ng panibagong job assignment bilang necromancer. Hindi dito sigurado si Jinwoo dahil siya ay isang assassin type. Ngunit dahil sa hidden class na nilalaman ng offer na pagdesisyonan na din ni Jinwoo na tanggapin ito. At dito na nga siya naging ganap na Shadow Monarch. Pinabangon ulit niya ang lahat ng labi ng mga kalaban. Kasama na dito si Igris upang sumali sa kanyang Shadow Army. Makikita dito na nagising si Jinwoo dahil sa tunog ng kanyang cellphone. Nang sinagot niya ito pala ang kanyang kapatid. Pinaalala nito na mayroon silang parent and teacher conference ngayong araw. Nagmamadali dito si Jinwoo na nagbihis. Pagkatapos nito, makikita si Gina na parang dismayado sa kanyang kapatid. Nagtataka tuloy dito si Jinwoo kung may mali ba sa kanyang suot. Namamangha naman ang lahat ng mga estudyante na nakakakita sa kanya. Pabirong sinabi ni Gina na sikat pala si Jinwoo sa mga high school. Dagdag pa nito na pwede siyang mag-set up ng date sa isang cute na high schooler para kay Jinwoo. Pero mabilis din niya itong pinagsisihan. Dito na nga pumasok si Jinwoo sa opisina ng homeroom teacher ni Gina. Agad naman siya nitong pinaupo. Dito nag-usap ang dalawa. Wika ng teacher ni Gina na siya ay isang magaling na estudyante at malaki ang tsansa nito na makapasok sa medical school. Pero paalala nito na wag siyang i-pressure ni Jinwoo. Dito na din sinabi ng teacher na narinig niya na si Jinwoo ay isang hunter. Tinanong nito na kung paano kung mag-awaken din si Gina. Hahayaan ba niya ito na maging hunter? Maliwanag na hindi ang sagot ni Jinwoo. Ganto din ang gusto ng teacher. Kaya pala niya pinatawag si Jinwoo ay dahil may isang estudyante na nag-awaken at gusto na nitong tumigil sa pag-aaral. Agad tinanong ni Jinwoo na kung ano ang rank nito. Paliwanag ng teacher na hindi siya gaanong pamilyar sa mga hunter. Pero ang pagkakaalam niya na iyon ay lowest rank. Naiintindihan ni Jinwoo na ang estudyanteng iyon ay isang E-ranker at hindi rin magtatagal bago siya mamatay. Dito na nga humingi ng tulong ang teacher kay Jinwoo. Gusto niya na kumbinsihin nito ang batang iyon na tapusin muna kahit ang high school lang. Dagdag pa nito na ang batang iyon ay kaibigan din ni Gina. Ang pangalan nito ay Han Son-yi na labis namang gumulat kay Jinwoo. Makikita dito na naglalakad si Song-yi palabas ng paaralan. Nang sinabi ni Jinwoo na maliit talaga ang mundo. Nagtataka naman ito na kung anong ginagawa ni Jinwoo sa kanyang eskwelahan. Dito nagpakilala si Jinwoo na siya ay kapatid ni Gina. Naiintindihan ni Song-yi na maaaring kukumbinsihin siya ni Jinwoo para tumigil na din sa pagiging hunter. Madiin niyang sinabi na hindi siya titigil. Dito nagpaliwanag si Jinwoo na kung gaano kahirap ang maging isang E-rank hunter sa loob ng dungeon. Dagdag pa niya na ang dahilan ba nito sa pagiging hunter ay dahil sa malaking pera na nakukuha niya sa kanilang strike squad. Pero sagot ni Song-yi na kung sesermonan lang din siya ni Jinwoo ay tumigil na siya. Pero paliwanag ni Jinwoo na wala siyang plano para pahintuin si Song-yi sa pagiging hunter. Tinanong nito na kung ganun bakit siya narito. Paliwanag ni Jinwoo ay gusto niyang tulungan siya para maging isang magaling na hunter. Makikita dito na nakabalik na pala sa Korea si Wang Dong-soo, ang nakababatang kapatid ni Wang Dong-suk na pinaslang ni Jinwoo sa loob ng dungeon. Sinalubong agad siya ni Jinchul. Paliwanag nito na dahil may dumating na S-rank hunter sa Korea, kailangan nila itong i-monitor. Dagdag pa ni Jinchul na kung gaano siya katagal mananatili sa kanilang bansa. Sagot naman ni Dong-soo na hindi siya magtatagal sa oras na matapos na ang kanyang business dito. Ipinakita ni Jinchul na alam nila ang lahat. Wika nito na kaya ba siya bumalik sa Korea ay dahil kay Sang Jinwoo at Yoo Jin-ho. Makikita na nagsisimula na magalit si Dong-soo. Tinanong nito na kung pipigilan ba nila siya. Hindi naman natakot dito si Jinchul.
Wika niya na ginagawa lang nila ang kanilang trabaho. Naiinis si Jinchul dahil alam nila na may ginagawang krimen sa loob ng dungeon si Wang Dongsuk, pero wala silang magawa dahil kapatid siya ni Wang Dongsu. Kulang ang kakayahan nila para mag-imbestiga dahil sa lakas na meron ito. Makikita dito ang isang gate. Narito sila Jinwoo, ganun na din sila Mr. An. Nagpakilala ang dalawa kay Songyi. Nagtataka dito si Mr. An dahil isa din itong E-ranker, pero sa pagkakataong ito ay bukas na ang kanyang isip sa lakas na taglay ng batang ito, katulad ni Jinwoo na isa ding E-ranker. Natutuwa si Mr. An na interesado si Jinwoo na makita kung paano nila sinasanay ang mga bagong recruits nila. Paliwanag nito na naayos na nila ang lahat dahil nga sa biglaang pagdating nila Jinwoo. At ang kabubukas lang na si Rank Gate ay tamang-tama para gawin ang kanilang tour kasama ang kanilang mga bagong recruits. Nagsalita dito ang isang lalaki, wika niya na oras na para pumasok sila, kaya tigilan na nila ang pagkukwentuhan. Ito pala ay isang A-rank hunter ng White Tiger Guild. Siya si Kim Chul. Paliwanag ni Mr. An na maaaring nagalit ito dahil iniisip nito na para kila Jinwoo, ito lamang ay isang field trip. Siya ay isang A-rank tank na mamumuno sa strike squad na ito na binubuo ng 7 B-ranks at 4 na C-ranks. Nababahala si Jinwoo na kulang ang members na ito para sa C-rank dungeon, pero ito mismo ang plano ng guild nila para mahirapan at matuto din ang mga bagong recruits. Baka sa mukha ni Songyi ang pagkasabik na magsisimula na ang kanilang raid. Bumulong naman ang deputy manager na magiging madali lang ang raid na ito kung tutulong si Jinwoo. Para sa araw na ito ay magmasid na lamang siya sa mga pangyayari. Ipinakita ang saya ni Songyi habang papasok sa gate, pero sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lang naging pula ang dungeon. Nakaramdam agad si Jinwoo ng matinding panganib. Nagbabalak itong lumabas pero may malakas na puwersa na humihila sa kanila pabalik. Wika nito na tawagan nila Mr. An ang main strike squad. Pero naiintindihan ni Mr. An kung gaano kaseryoso ang sitwasyon, kaya imbis na strike squad ang tatawagin niya, kinontak niya mismo ang guildmaster. Labis itong gumulat sa guildmaster na kung paano ang C-rank gate ay magiging isang red gate. Naiintindihan niya ang sitwasyon kaya kailangan siya mismo ang pumunta doon. Ito ang master ng White Tiger Guild, ang S-rank hunter na si Baek Yunho. Makikita dito ang isang sasakyan. Narito sina Jinchul at Dongsu. Tinanong ni Dongsu kung anong nangyari sa libing ni Dongsuk. Sagot ni Jinchul na hindi nila iyon pinagbigay alam sa publiko. Tanong naman niya na kung gusto ba bumisita ni Dongsu sa kapatid niya. Wika nito na hindi siya interesado sa patay na tao, interesado siya sa basurang iniwan nito. Dagdag pa nito na pupunta sila sa dungeons dahil doon niya makikita si Jinwoo. Wika naman ni Jinchul na sobrang daming gates sa buong South Korea. Paano nila siya hahanapin? Makikita na pwede na pala makita online ang mga hunters na pumapasok sa gates. Kaya alam ni Dongsu kung nasa ang dungeon si Jinwoo. Pinaalala pa nito kay Jinchul na walang batas sa loob ng dungeons, kaya wag siyang makikialam kung maglilibing man siya ng tao sa loob ng dungeon. Bumalik ang kwento sa dungeon. Nakapasok na dito ang mga bagong recruits. Ito ang unang beses nilang makapasok sa loob ng dungeon. Napansin naman ni Jinwoo na walang kahit anong kahinahinalang galaw sa paligid. Nang bigla na lang may palaso na papunta sa direksyon ni Songyi, pero nagawa itong pigilan ni Jinwoo. Ngunit ang isa sa kasamahan nila ay hindi nakaligtas. Makikita na may ice elves ang nakatayo sa sanga ng puno. Sa panahon na ito, sila ay tinatawag na ice elves, pero ang mga hunters na lumaban sa kanila sa nakaraan, iba ang tawag sa mga ito. Dahil sa brutal na pamamaraan nila sa pakikipaglaban, binansagan ang mga ito na Ice Slayers. Nakarating na din sa gate si Yunho. Hindi siya makapaniwala na ang gate na ito ay dapat isa lamang C-rank gate. Batid nito na kung gaano kadelikado ang red gates dahil ito
ay nagpapakita lang sa high-ranking dungeons. Tinanong ni Yunho kung ilang hunters nila ang pumasok dito. Wika ni Mr. An na 12. Ang isa sa mga ito ay A-rank hunter. Siya si Kim Chul, ang tumatayong leader ng squad, kasama ang 7 iba pang B-rank hunters. Iniisip ni Yunho na kung ito ay isang B-rank gate, kakailanganin ng 3 o higit pang A-rank hunters. At kung ito naman ay A-rank gate, kakailanganin ng 1 o higit pang S-rank hunters at 10 A-rank hunters. Kaya kung ang gate na ito ay A-rank, silang lahat ay patay na. Dagdag pa nito na kung may 2 o 3 pa sanang A-rank hunter sa kanilang squad ay maaaring makalabas sila ng buhay. Dito na din sinabi ni Mr. An na may isa pang hunter ang pinapasok nila. Tinanong agad ng master kung A-rank o B-rank iyon. Pero sagot ni Mr. An na siya ay isang E-ranker. Bumalik sa dungeon ang kwento. Narito si Jinwoo. Naiintindihan niya na matalino ang mga ito. Tinarget nila ang 2 sa pinakamahina sa kanilang squad. Sumenyas pa ang Ice Slayer na papatayin nila ang mga ito na labis namang ikinainis ni Jinwoo. Pagkatapos ay umalis na ang mga ito. Nagsalita na dito si Kim Chul na sila ay nasa isang red gate kaya walang sino man ang makakapasok dito hanggang hindi nila napapatay ang dungeon boss. Walang tulong na dadating mula sa labas. Sa madaling salita, sila ay nakulong sa dimensyon na ito. Nagpakilala ulit si Kim Chul na siya ay isang A-rank hunter. Hindi nila inaasahan na magiging red gate ang pinasukan nila. Pero sisiguraduhin niyang makakalabas ng ligtas ang lahat. Hindi siya mangangako nang hindi niya kayang tuparin. Hindi lahat dito ay makakapag-survive. At dahil malaki ang kanilang squad, kailangan nilang maghiwalay. Nagulat dito si Jinwoo dahil alam niya ang mangyayari. Paliwanag ni Kim Chul na gagawa sila ng 2 grupo. Isa para mag-clear ng dungeon at ang isa naman ay maghihintay sa gate na magbukas. Kung walang sasama sa kanya, kahit siya mag-isa ay lalakad para tapusin ang dungeon na ito. Tinanong niya na kung sino ang sasama sa kanya. Makikita na madaming gustong sumama. Pero ang ikinagulat ng lahat nang bigla na lang itulak ni Kim Chul ang iba. Paliwanag nito na hindi sila maaaring sumama dahil mahina at magiging pabigat lang sila. Biglang nagsalita ang isang babae na kung pwede din siyang sumama sa grupo ng maiiwan. Oo naman ang sagot ni Kim Chul. Nagsalita dito ang babae na hindi man lang nakita ni Kim Chul ang palaso na tinira sa kanila pero nagawa itong sanggahin ni Jinwoo. Wika niya na ito ay hindi isang E-rank hunter. Makikita sa labas ng dungeon, ipinaliwanag ni Mr. An na ang hinala niya na si Jinwoo ay nagre-awakened. Pero dahil nga hindi siya nakakasigurado dito, hindi ito kayang asahan ng guildmaster. Nagsalita naman dito ang manager ng surveillance team na makakaya ni Kim Chul ang gate na ito. Ang talento niya ay maikukumpara na sa pinaka-veteranong members ng White Tiger Guild. Napanatag na dito si Yunho sa narinig niya. Hindi pwedeng mawala sa kanila si Kim Chul dahil siya ay isa sa pinakatalentadong hunter sa kanilang guild. Bigla na lang dito may dumating na isang sasakyan. Ito pala ang 2. Tanong ni Dongsu na kung anong ginagawa dito ng master ng White Tiger Guild. Baka sa mukha ni Yunho ang labis na pagkagalit nang makita si Dongsu. Ito pala ay S-rank hunter mula sa Scavenger Guild. Galit na tinanong ni Yunho na kung anong ginagawa niya dito. Pero sinagot naman siya nito ng tanong, bakit nagpasali ang White Tiger Guild ng isang E-rank hunter? Nagtataka dito si Yunho. Paliwanag ni Dongsu na ang tinutukoy niya ay si Sang Jinwoo. Ikinagulat ito ng guildmaster dahil kilala din niya ang taong iyon. Bumalik ang kwento sa loob ng dungeon. Makikita na dito na naghiwalay ang 2 grupo. Ang grupo nila Jinwoo ay tatahakin ang kagubatan at sa kabilang direksyon naman ang grupo ni Kim Chul para talunin ang dungeon boss. Habang nasa daan, wika ni Kim Chul na hangal sila Jinwoo. Makikita na may marka dito ng ice bears. Ang kagubatan pala ay teritoryo ng mga ito. Sang-ayon naman dito ang isa pa nilang kasamahan. Dagdag pa niya
na maaaring walang proper training si Jinwoo kaya hindi niya alam ang sitwasyon sa loob ng dungeon. Binaliwala na lang din ito ni Kim Chul dahil ngayon oras na para sila ay lumaban. Makikita dito si Kim Chul na nanginginig sa takot, iniisip niya kung paano nangyari ang mga bagay na iyon, pero napatigil siya nang makita niya ang mga labi ng ice bears sa kagubatan. Naguguluhan ito na kung paano ito nangyari dahil hindi sapat ang lakas ng grupo ni Jinwoo para tapusin ang lahat ng mga ito. Inisip ni Kim Chul na maaaring Ice Elf ang may gawa nito kaya nagmamadali siyang tumakbo dahil baka maabutan siya ng mga iyon. Bumalik ang kwento sa labas ng gate, narito si Dongsu at Yeonho na magsisimula ng maglaban, nagsalpukan ang kamao ng dalawang ito na yumanig sa paligid, pero sa kabutihang palad ay nagawa silang pigilan ni Jin Chul. Natutuwa si Dongsu sa ipinamalas na lakas ni Jin Chul, pero sagot nito na kung hindi nagpigil ng lakas ang dalawa, ay maaaring nadurog na ang kanyang mga braso. Dagdag pa niya na siya ang kauna-unahang tao na naghinala na si Jinwoo ay nagre-awaken pero nang ginamitan niya ito ng mana meter, siya ay isa pa ding A-rank hunter. Nilinaw ni Jin Chul na hindi kayang patayin ni Jinwoo ang kapatid niyang si Dongsuk dahil wala itong sapat na lakas para gawin yon. Sang-ayon naman dito si Dongsu at hinala niya na ang pumatay sa kanyang kapatid ay ang anak ng Yojin Construction. Tanong naman ni Jin Chul na kung ganon pala ang hinala niya, bakit hinahanap pa din niya si Jinwoo? Sagot nito na gumagawa lang siya ng excuse para pumatay. Nawalan na ng gana dito si Dongsu at siya ay matutulog na lang. Sinindak nito ang tatlo na kung ngayon lang ba sila nakakita ng labanan sa pagitan ng S-rank hunters. Nakatahimik lang si Mr. An at iniisip niya na siya lang ang nakakaalam ng totoong lakas ni Jinwoo, kaya naniniwala siyang makakabalik ito ng buhay. Samantala bumalik ang kwento sa dungeon, dumating sa camp nila Jinwoo si Kim Chul. Hindi ito makapaniwala sa kanyang mga nasasaksihan, sila ay low-ranking hunters, kaya bakit buhay pa sila? Dagdag pa dito sila ay may mainit na suot at pagkain. Naiinis ito na kung hindi lang nagyelo ang kanyang mga kamay at nakakakain sila ng mas maayos ay hindi siya matatalo sa mga ice elves. Galit na galit dito si Kim Chul habang papalapit sa kanila. Sinisisi niya ang mga ito nang dahil sa kanila namatay lahat. Ang kanyang mga kasamahan, tinatanong nito na kung sino sa kanila ang nagdamot ng lahat ng supply na ito. Takot na takot ang mga ito habang bumibilang si Kim Chul ng 3 bago niya sila parusahan. Iniisip niya na si Park Hee-jin ang may kagagawa ng lahat ng ito. Pero dahil walang nagsasalita ay aatake na dito si Kim Chul pero bigla na lang dumating si Jinwoo at binatukan ang hanggal na hunter na ito. Wika niya na iniwan niya sila dito para mamatay, kaya tumigil na siya sa paningisi sa kanila. Dagdag pa ni Jinwoo na nagsama pa si Kim Chul ng ibang mga kasama papunta dito, pinalabas sila ni Jinwoo. Dahil hindi sila makakapagtago sa kanilang camouflage dahil sa lakas ng kanilang presensya. Narito na nga ang mga Ice Elves. Nagsalita dito ang Ice Elf na hindi pala silang lahat ay basura, mayroon din sa kanila ang may ibubuga. Tinanong naman siya ni Jinwoo na kung tinawag ba niya siyang basura. Nagulat dito ang Ice Elf na naiintindihan ni Jinwoo ang kanilang salita. Kahit si Jinwoo nagtataka dahil kaya niyang makipag-usap sa mga ito. Iniisip niya na maaaring ito ay dahil din sa system dito. Ipinakilala ng elf ang kanyang scout na nang aasar kay Jinwoo at ito din ang nagbigay alam sa kanila na may malakas na yuman sa dumating. Pero sa isang iglap bigla na lang nawala ang ulo nito. Tinanong ni Jinwoo na kung sino pa ang ipapakilala niya. Napangiti naman sa galak ang pinuno ng Ice Elf. Nagsalita dito ang leader, tinanong niya na kung anong ginagawa ni Jinwoo kasama ang mga tao kahit kitang-kita naman na hindi siya nabibilang sa mga ito. Hindi naman maintindihan ni Jinwoo ang kanyang punto. Natawa dito ang leader dahil maaaring hindi alam ni Jinwoo na siya ay hindi isang tao. Paliwanag ng leader na may boses sa kanilang ulo na nagsasabi na patay nila ang mga tao. Pero sa presensya ni Jinwoo, hindi nila ito marinig. Napaisip dito si Jinwoo na maaaring hindi niya ito naririnig dahil sa system. Dito na nga sinabi ng leader na hindi nila kailangan maglaban, ang kailangan lang ni Jinwoo ay ibigay sa kanila ang mga tao sa kanyang likod, at ipinapangako niya na hindi niya siya papatayin. Si Jinwoo naman ang nagtanong sa kanila na kung sino sila, nang sasagot na ang leader bigla na lang may kakaibang bagay ang nangyari dito, at tila ba hindi niya narinig ang sinabi ni Jinwoo. Naguguluhan na si Jinwoo sa kanyang nasasaksihan, dito na naging seryoso ang mga Ice Elves, at tinatanong si Jinwoo kung sang-ayon ba siya sa kanilang offer. Pero mabilis sila nitong tinanggihan. Tinanong ng leader na kung pinaplano ba ni Jinwoo na labanan silang lahat ng mag-isa. Mas higit na nakalalamang sila sa bilang, pero tinanong sila ni Jinwoo na kung paano nila siya malalamangan, pinalabas na niya dito ang kanyang Shadow Army. Ito ay binubuo ng mga Dark Soldiers at Ice Bears, pero pinagtawanan lamang siya ng leader dahil ito ay isa lamang gimmick. Tinanong naman siya ni Jinwoo na kung nakakasigurado siya dito, at agad na pinaatake ang kanyang Shadow Army.
Agad na umatras ang kanyang mga kasamahan dahil hindi sila nababagay para sa laban na ito. Pero batid ni Jinwoo na may matinding lakas ang leader ng mga Ice Elf. Masasabi niya na ang level nito ay mas mataas pa kahit sa kanya. At hindi niya ito madaling matatalo kahit katulong pa niya si Igris. Iniisip ni Jinwoo na kung makakahanap pa sana siya ng isang malakas na shadow, at dito nga siya napatingin kay Kim Chul. Nagpakilala dito ang leader na siya si Baruka, at tinanong din niya ang pangalan ni Sang Jinwoo. Naunang umatake dito si Jinwoo, at nagiwan ng malakas na pressure sa snow dahilan para tumalsik ang isang espada malapit kay Kim Chul. Dito nang nagsimula ang mainit na laban ng dalawang halimaw, pero kapansin-pansin na madali lang na nasasalag ni Baruka ang mga atake ni Jinwoo at nagagawa pa niyang makapag-counter. Batid ni Jinwoo na nasa ibang level ang kanyang kalaban. Wika ni Baruka na hindi na niya maalala ang kung kailan ang huling beses na naging excited siya sa pakikipaglaban. Pero may malaking bola ng apoy ang makikita sa ibabaw ni Baruka. Direkta itong tumama sa kanya. Ang may kagagawan pala nito ay ang Shadow Mage ni Jinwoo. Nagising na dito si Kim Chul. Naiinis ito dahil pinahiya siya ni Jinwoo. Nang makita niya na may espada sa kanyang tabi, ang nasa isip na lang nito ay papatayin niya si Jinwoo. Samantala makikita na nagliliyab dito ang leader ng mga Ice Elf. Nagsalita si Jinwoo na hindi siya naniniwala na mapapatay siya ng ganong atake. Kaya wag na niya siyang paghintayin pa. Makikita na pinagtatawanan siya ni Baruka. Wika nito na kung yun lang ba ang nagagawa ng kanyang mga soldier. Pero bago magsalpukan ang mga ito, bigla na lang lumabas si Kim Chul sa likuran ni Jinwoo at akma siya nitong hihiwain. Nagsalita si Jinwoo na sobrang daling basahin ni Kim Chul. Dito niya pinalabas si Igris, at agad na pinaslang si Kim Chul. Batid ni Kim Chul na planado itong lahat ni Jinwoo. Nabibilib si Baruka sa kanyang nasasaksihan. Pero wika niya na hindi pa rin nito mababago ang kapalaran niya, mamamatay pa din siya dito. Makikita na ginawa ng Shadow Soldier ni Jinwoo si Kim Chul. Natutuwa ito na mukhang malakas siyang Shadow Soldier nang hihingi ng pangalan ang system. Nagpapasalamat si Jinwoo sa kanya at mula ngayon siya ay tatawagin ay Ron, siya ang tank ng kanilang army. Nagalit na dito si Baruka dahil kung sa palagay ba ni Jinwoo ay magagawa siyang talunin ng isa lamang na soldier. Sagot naman ni Jinwoo na syempre hindi. Dito na nagpakawala ng skill si Iron ang Shout of Provocation. Natutuwa si Baruka na may sumali pang isang nakakatuwang nilalang sa laban nila. Wika nito na uunahin niya itong tapusin. Nagawang sanggahin ni Iron ang atake ni Baruka, pero natatawa ito na wala siyang magagawa kung ganto siya kabagal kumilos. Pero bigla na lang lumabas si Igris sa likod ni Iron. Tanong ni Jinwoo na kung paano kung silang tatlo ang kanyang lalabanan. Hindi makapaniwala ang mga kasamahan ni Jinwoo na ganto ba talaga makipaglaban ang mga hunters. Dagdag pa ng isa na maaaring nananaginip lang silang lahat. Makikita dito ang walang humpay na pag-atake ng tatlo, at sa wakas ay nakapagpatama na din si Jinwoo ng atake sa kanyang kalaban. Pero nabibilib ito kay Baruka dahil kahit sa gantong sitwasyon ay nagagawa pa din niyang protektahan ang kanyang mga vital points. Nagsisimula na mairita dito si Baruka. Pero wika ni Jinwoo na hindi ito ang tamang oras para siya ay magreklamo at tingnan niya ang paligid. Wala nang kahit isa sa kanyang mga kasamahan ang buhay, agad na sumugod si Baruka. Wika niya na kung papaslangin niya si Jinwoo mawawala na din ang lahat ng kanyang mga soldier. Pero bigla na lang binato ni Jinwoo ang kanyang dagger. Natatawa dito si Baruka dahil isa siyang hangal, bakit niya ibabato ang kanyang sandata. Pero may skill pala si Jinwoo na Commander's Touch at nagagawa niyang makontrol ang mga bagay ng hindi hinahawakan. Bigla na lang bumilis ang dagger ni Jinwoo dahilan para mawasak ang sandata ni Baruka. Pero dahil sa distraction na ito nagawa siyang mahuli ni Iron pagkatapos at sabay-sabay siyang inatake ng mga mage ni Jinwoo. Pero makikita na hindi pa din ito sapat para talunin si Baruka. Sumigaw ito na papatayin niya silang lahat. Ngunit naka-invisible na pala si Jinwoo at agad siyang sinaksak sa kanyang tagliran. Natutuwa ito na tapos na siya ngayon. Pero sagot naman ni Baruka na kung hindi ba niya siya nakikilala, hindi pa ito tapos. Pero hindi pa din pala tapos si Jinwoo, si Iron naman ang atake at tuluyan na nga nilang tinalo si Baruka. Dito na lumabas ang system na natalo na ni Jinwoo ang dungeon boss at sunod-sunod ang kanyang pag-level up. Pero nagulat ang lahat na inatake pa ulit ni Iron ang katawan ni Baruka. Hindi makapaniwala si Jinwoo na kahit si Kim Chul ay isa ng shadow siya ay hangal pa din. Napabuntong hininga na lang si Igris habang tinitignan siya ni Iron, pero nakahanap din ito ng mga kakampi niya. Dito na sila inaya ni Jinwoo na umalis, nagbukas na din sa wakas ang gate. Hindi makapaniwala ang lahat na makakauwi pa sila ulit. Dito na iniisip ni Jinwoo kung anong gagawin niya kay Baruka. Bumalik na ang kwento sa labas ng gate. Narito ang grupo nila Yeonho na naghihintay. Wika ni Mr. An na umaga na ibig sabihin ay isang linggo na ang nakakalipas sa loob ng gate. Tinanong ni Mr. An ang guild master kung gusto na niya mamahinga at sila na ang bahala dito.
pero hindi makakaya umuwi ni Yeonho habang ang kanyang mga members ay nasa loob ng Red Dungeon. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon bigla na lang naging blue ang Red Gate. Natutuwa si Yeonho na nagawa ito ni Kim Chul. Pero hindi nila inaasahan na ang mga mahihinang hunter lang ang nagsilabas. Tuwang-tuwa naman si Mr. An dahil ito mismo ang kanyang inaasahan. Nagtataka ang mga ito dahil hindi nila makita si Kim Chul, mayroon lamang 5 survivor. Hindi makapaniwala si Yeonho na wala man lang kahit isang A-rank hunter ang nakaligtas. Iniisip nito kung ano ang nangyari sa loob ng dungsyon. Pinatigil nito saglit si Jinwoo dahil kailangan niya itong tanungin. Pero tumanggi na dito si Jinwoo, sagot nito na ang mga guild member na lang niya ang kanyang tanungin. Nagalit dito si Yeonho, nagpakilala siya na siya ang guild master ng White Tiger Guild kaya iyon ay hindi isang tanong, ito ay utos at pwede na rin niya isiping banta. Namatayan sila ng 9 na members kaya bilang guild masters nila may karapatan siyang tanungin si Jinwoo. Seryosong sumagot si Jinwoo na iniligtas niya ang 3 sa mga members niya. At bilang kanilang guild masters dapat siya ay nagpapasalamat ngayon sa kanya. Dito na natauhan si Yeonho at humingi ng tawad dahil tama si Jinwoo at sa kanya lang niya naibaling ang pagkainis niya. Umalis na dito ang dalawa. Tinanong ni Yeonho si Miss Park kung bakit mainit ang ulo ni Jinwoo. Pero sagot nito na hindi din niya alam. Pagkatapos matalo ni Jinwoo ang dungeon boss, ay may isinisigaw siyang salita ng 3 beses. Humingi naman ng tawad si Mr. An at sinabi na hindi masamang tao si Jinwoo. Pero sagot nito na hindi na yon mahalaga. Tinanong siya nito na kung bakit hindi pa nila siya nare-recruit. Iniisip ni Yeonho na kayang magsalita ng ganon ni Jinwoo sa kanyang harap. Batid niya na para mapasali si Jinwoo sa kanilang guild dapat handa siyang magsakripisyo ng kamay at binti. Wika ni Yeonho na i-recruit niya kaagad si Jinwoo. Sagot ni Mr. An na gagawin niya ang kanyang makakaya. Pero hindi dito natutuwa si Yeonho, wika niya na ibibigay niya kay Mr. An ang lahat ng suporta na kailangan niya. Natutuwa si Mr. An na hindi talaga siya nagkamali. Habang nasa daan iniisip ni Jinwoo ang nangyari sa loob ng dungeon. Hindi siya nagtagumpay na ma-extract ang katawan ni Baruka dahil mas malakas ito sa kanya, pero natutuwa pa din siya na makuha ang dagger nito. Dito na nga inihatid ni Jinwoo si Songyi sa kanilang tirahan. Nagpapasalamat ito kay Jinwoo para sa araw na ito. Ngayon iniisip ni Jinwoo ang kanyang susunod na gagawin. Babalik na ulit siya mag-raid kasama si Jinho. Kinabukasan hindi makapaniwala sa suot ni Jinho. Paliwanag nito na si Jinwoo ang tumutulong sa kanya, kaya hindi na niya ito abalahin sa ganto kaliliit na bagay. Pero sinabi ni Jinwoo na may dadaanan muna sila. Dito na tinawagan ni Jinwoo si Songyi. Wika nito na isasakay na din nila siya. Nababahala si Jinho dahil alam ni Jinwoo ang number nito. Iniisip niya kung may relasyon ang dalawa. Tinanong ni Jinho kung tatawagin na ba niyang Miss Songyi mula sa araw na ito. Sagot naman ni Jinwoo na hindi dahil kaibigan lang ito ng kanyang nakababatang kapatid. Dito na sila binati ni Songyi. Tinanong ni Jinwoo na kung nakatulog ba siya kagabi. Sagot naman nito na hindi. Hindi makapaniwala si Jinho sa kanyang naririnig. Tinanong nito si Jinwoo kung alam ba niya na si Songyi ay wala pa sa legal age. Hindi naman siya magets ni Jinwoo. Tumigil na si Jinho sa pagtatanong dahil sa huli hindi naman ordinaryong tao si Jinwoo kaya talagang kakaiba ang kanyang panlasa. Dito na nga nagsimula sila Jinwoo mag-raid ng dungeon. Hindi makapaniwala si Jinho sa mga bago nilang kasamahan. Paliwanag ni Jinwoo na maaasahan sila sa paghuhunting at pagkuha ng mga SS Stone. Nalulungkot naman si Jinho dahil pakiramdam niya ay naagawan siya ng trabaho. Natawa naman dito si Jinwoo dahil weird din talaga si Jinho. Dito na nga natapos ang pag-raid nila sa araw na ito. Samantala sa isang A-rank dungeon ipinakita dito ang isang A-rank hunter na takot dahil inubos ng isang misteryosong nilalang ang kanilang squad. Iniisip niya na kung ito ba ay isang humanoid beast. Nagpatuloy ang kwento sa pagsigaw ng A-rank hunter na ito at pinapalayo niya ang lalaki. Bigla itong nagsalita na pinapasakit niya ang kanyang tenga. Dagdag pa niya na huwag mag-alala ang hunter na ito dahil hindi pa patay ang kanyang mga kasamahan. Pinatulog lang niya ang mga ito. Pero wika nito na hindi naman niya ito dapat gagawin kung hindi nila siya inatake ng walang pasabi. Pero makikita na hindi naintindihan ng hunter ang sinasabi niya. Wika ng lalaki na siya ay isang Korean at gusto niyang umuwi. Samantala pagkatapos mag-raid nila Jinwoo ay kumain ang dalawa ng samgyupsal. Nagtanong si Jinwoo na kung ano ng plano ni Jinho ngayong tapos na sila sa kanilang raid. Wika niya na kukuha siya ng exam para magkaroon ng guild master license. Pagkatapos ay susubukan niyang makipag-deal sa kanyang ama. Iniisip ni Jinwoo na nakamit na niya ang kanyang goal ang magpa-level up sa lahat ng kanilang ginawang raid kaya wala ng rason para ipagpatuloy pa ang samahan nila ni Jinho. Bigla na lang nagtanong si Jinho na kung anong plano gawin ni Jinwoo. Naglabas ito ng susi, wika niya na hindi na muna siya makokontak ni Jinho dahil may lugar siya na dapat puntahan.
Sumama ang loob dito ni Jinho, wika niya na sabihin lang ni Jinwoo kung nagiging abala na siya at hindi na niya ito gagambalain. Hindi na gusto ni Jinwoo ang nangyayari kaya tinanong niya si Jinho kung ano ang honest opinion niya sa kanya. Dito nagkwento si Jinho na 10 taon ang tanda ng kanyang kapatid sa kanya at hindi siya nito gusto kaya malayo ang loob nila sa isa't isa. Sa kabilang banda si Jinwoo ay hindi lang iniligtas ang kanyang buhay, tinulungan pa siya nito na makamit ang kanyang goals. Siya ay mas madami pang nagawa para sa kanya kaysa sa kanyang kapatid. Hindi inaasahan ni Jinwoo ang saloobin na ito ni Jinho. Wika niya na kung tinuturing siya ni Jinho bilang kapatid, mula ngayon siya ay ang kanyang nakababatang kapatid na din na antig ang damdamin ni Jinho sa kanyang narinig. Gusto niyang yakapin si Jinwoo. Nang kumalma na ito, napanood ni Jinwoo ang interview ni Yeonho tungkol sa aksidenteng nangyari sa Red Gate Dungeon. Pinagtatakpan nito ang pagliligtas ni Jinwoo sa kanyang mga members. Pagkatapos ng interview pagod na pagod si Yeonho sa dami ng mga tanong nila. Pero biglang may tumawag sa kanyang telepono dahil gusto siyang makausap ni Byung-gyu. Dito inilahad ni Byung-gyu na siya ay nasa Japan dahil may tao sa Japan na kumontak sa Hunter Association, kaya siya narito upang tingnan ang sitwasyon at mas malala ito sa kanilang inaakala. Tinanong ni Yeonho kung bakit nila kinontak ang association, ito pala ay dahil gusto nilang makipag-usap sa mga hunter na kasali sa Jeju Island Raid. Ikinagulat ito ni Yeonho at agad na nanghingi ng buong detalye. Dito ipinaliwanag ni Byung-gyu na 4 na taon na ang nakararaan nang may nagbukas na S-rank gate sa Jeju, pero pagkatapos ng 3 palpak na pagsira sa gate na ito, isinuko na ng Japan ang Jeju, pero pagkalipas ng 4 na taon punong-puno pa din ang isla ng mga ants. At silang dalawa pala ni Yeonho ay muntik nang mamatay sa raid na yon, pero sa kasamaang palad nagkakaroon ng mutation ang mga ito. Naiirita na si Yeonho at sinabing pabayaan na lang ang mga langgam na iyon dahil trap naman sila sa Jeju Island, pero paliwanag ni Byung-gyu na ngayon ang mga ants ay kaya nang lumipad at tawirin ang dagat papunta sa ibang bansa. May natagpuan sa dalampasigan ng Japan na isang ant na may pakpak, nag-e-evolve ang mga ito ng sobrang bilis. Pumunta ang kwento sa bahay nila Jinwoo, napansin ni Gina na dumadalas ang pagalis ng kanyang kapatid, pero wika lang ni Jinwoo na aalis siya ng 1 buong linggo. Biniro siya ni Jin na kung may girlfriend na ba si Jinwoo, pero sagot nito na yon ay kanya lamang kaibigan. Makikita dito ang nag-aapoy na gusali. Inalala ni Jinwoo na noong tinalo niya ang Cerberus siya ay level 20 pa lamang. Ngayon siya ay level 61, hindi na siya mahihirapan sa mga ito. Ginamit na ni Jinwoo ang susi para buksan ang Demon Castle. Dito na pumasok ang kanyang panibagong quest. Hindi maintindihan ni Jinwoo dahil wala siyang makita ng mga monsters sa hallway. Ang quest niya ay kunin ang Demon Soul. Kailangan niyang mangolekta ng 10,000 Demon Soul para matapos ang quest na ito. Nakita ni Jinwoo na may mga item sa shop na mahigit 10 billion gold, pero dahil ganto kalaki ang magiging reward niya, inaasahan na ni Jinwoo na ang quest na ito ay magiging mahirap. Sa paglalakad, laking gulat ni Jinwoo na makita ang dungeon na ito ay replika ng Soul Korea. Ngayon, kailangan niyang mangolekta ng 10,000 souls, ibig sabihin ay may 10,000 monster sa castle na ito. Ngayon nangangamba siya na baka hindi niya matapos ang quest na ito sa loob lamang ng 1 linggo. Agad na sumugod si Jinwoo at isa-isa nang pinaslang ang mga monsters. Wika ni Jinwoo na kahit madali lang niyang tinatalo ang mga ito sa ngayon. Ang totoong kalaban niya dito ay ang oras, samantala nakipagkita naman si Jinho sa kanyang ama dahil gusto niyang maging guild master ng kanilang guild, kaya dinala niya ang kanyang guild master license at raid records. Nagsalita si Jinho na batid niya na alam ng kanyang ama ang malaking risk kung ibibigay lang nila sa iba ang posisyon na ito. Pero pinatigil siya kaagad ng kanyang ama, may tinawag itong isang tao at pinapasok. Ito pala ang isang hunter na nakasama nila Jinwoo sa Red Gate Incident. Tinanong ng kanyang ama kung ano ang nangyari doon, wika ng lalaki na may babae na mukhang high school kasama si Sang Jinwoo. Nakilala agad ni Jinho ang babaeng iyon na si Song Yi na kinumpirma naman ng lalaki. Dito na nga inilahad ng lalaki na kung hindi dahil kay Jinwoo ay wala sa kanila ang nakaligtas. Kaya hindi niya maintindihan sa White Tiger Guild kung bakit sinisikreto nila ito. Naiintindihan ni Jinho na hindi na lang siya ang nakakaalam sa sikreto ni Jinwoo. Nag-aalala ito na mawawalan na siya ng lakas makipagnegosasyon sa kanyang ama. Nagsalita ang kanyang ama na alam ni Jinho na naghahanap siya ng malalakas na hunter, kaya nang marinig niya ang usap-usapan na may tumulong sa mga hunters para makalabas sa Red Gate, ay pilit niya itong hinahanap pero hindi niya sukat akalain na ang taong ito ay kabilang sa squad ng kanyang anak.
kaya sa palagay niya ay mali ang araw na napili ni Jinho para makipag-negosasyon sa kanya, dahil alam na niya ang kanyang alas, na si Jinwoo ang rason kung bakit siya nakakuha ng Guild Master License. Nag-aalala si Jinho dahil maaaring piliin ng kanyang ama ang kanyang nakatatandang kapatid dahil dito. Pero buo ang loob ni Jinho na gusto niya na siya ang maging Guild Master. Pumayag naman dito ang kanyang ama, hindi ito inaasahan ni Jinho. Paliwanag ng ama nito na gaya ng sinabi niya na malaki ang risk kung ibibigay nila ang posisyon na ito sa kung sino lang, pero tanong ni Jinho na ibibigay pa din niya ito kahit sinubukan niya siyang lokohin. Pero ang sagot lang ng kanyang ama na magagawa ba niyang ma-recruit si Jinwoo sa kanilang guild. Oo, ang sagot nito dahil ibinuhos na niya ang lahat para sa oportunidad na ito. Ang nasa isip ng kanyang ama na may kinontak na siyang 2 S-rank hunters para sumali sa Yojin Guild, ito si Cha Hae-in at si Min Byung-gyu. Iniisip ng kanyang ama na kung mauuna ba niyang ma-recruit ang 2 S-rank hunter na ito. O mauunahan siya ni Jinho na ma-recruit si Jinwoo sa kanilang guild. Nasasabik nang makita ng ama ni Jinho ang mangyayari, samantala si Jinwoo ay patuloy pa din ang paghahunting sa mga monsters. Wika ni Jinwoo na na-cleared na niya ang buong first floor, batid din niya na habang tumataas ang kanyang level ay mas lumalaki din ang experience na kailangan niya. Noong nakasalamuhan niya si Yeonho doon niya nalaman na siya ay nasa S-rank level pa lamang, kaya kinakailangan niyang mas bilisan pa para lumakas. Nakatanggap siya dito ng entry permit para makapunta siya sa second floor. Dito na nagpakita ang divination circle para sa second floor, dito niya tinawag ang leader ng mga Ice Bears. Sumakay dito si Jinwoo para pumunta sa second floor, pero bigla na lang may sumulpot pa dito na ilang mga monster. Pero sinagasaan lang silang lahat ng kanyang shadow. Natutuwa si Jinwoo sa lakas nito, kaya mula ngayon tatawagin na niya siyang tank. At pumunta na nga ang dalawa sa bagong stage. Pumunta naman ang kwento sa Washington, USA. Narito ang mga opisyal ng Federal Bureau of Hunters. Hawak pala nila ang misteryosong lalaki na ito. Wika ng isa na sinasabi nito na siya ay isang South Korean hunter na nakulong sa dungeon 10 taon na ang nakakalipas. Nababahala dito ang direktor dahil ang taong ito ay nagawang talunin ang isang buong A-rank squad hunters nang siya lang mag-isa. Wika ng isa na kinontak na niya ang Scavenger Guild at mayroon silang S-rank hunter na nakapagsasalita ng Korean. Pabalik na ito dito mula Korea dahil may inayos lang siyang mga bagay doon. Magsisimula ang interrogation nito sa nilalang na ito bukas ng umaga. Makikita na naiinis si Dong-soo. Dahil gusto niyang patayin si Jinwoo gamit ang sarili niyang mga kamay pero namatay ito sa Red Gate. Tinanong ng direktor kung ano ang pangalan ng nilalang na ito. Wika ng isa na sabi nito na siya ay isang hunter sa Korea na nagngangalang Sang Il-hwan. Bumalik ang kwento sa quest ni Sang Jinwoo, nagsisimula na siya umakyat sa mga palapag ng gusali. Sa kasalukuyan siya ay nasa 27th floor na, madali niyang napapaslang ang mga monsters dito dahil sila ay nasa si rank lamang. Pero nababahala si Jinwoo dahil kung 100 talaga ang floors ng castle na ito ay baka hindi niya matapos ang quest sa loob ng 1 linggo. Nagpatuloy lang si Jinwoo sa pag-akyat sa mga palapag hanggang nakarating na siya sa 50th floor. Narito ang ruler of the lower floors, ang Avaricus Vulcan, kasama ang kanyang mga guards. Kapansin-pansin na mas malakas ang mga ito kumpara sa ibang monsters na nilabanan ni Jinwoo, maaaring ito na ang boss sa quest. Napagdesisyonan ni Jinwoo na siya na ang tatapos dito dahil mukha siyang mapanganib. Pinalabas na niya ang kanyang mga shadow at sumugod na din ang mga guards ni Vulcan. Madaling natatalo nila Igris ang mga guards. Dahil tumaas na din ang mga level nito sa pagtulong kay Jinwoo pero nababahala. Siya na ang Vulcan ay hindi pa din gumagalaw sa kanyang pwesto. Pero sa isang iglap bigla na lang itong nawala. Hindi inaasahan ni Jinwoo ang taglay nitong bilis. Agad nitong tinapos ang kanyang Shadow Army. Walang nagawa kahit na si Igris sa lakas nito. Nairita dito si Jinwoo at sinuntok ito ng napakalakas. Makikita na mahigit 4,000 pa lamang ang nakokolektang souls ni Jinwoo, hindi pa siya nangangalahati sa kanyang goal. Makikita dito ang lakas ng suntok na pinakawala ni Jinwoo. Kahit si Jinwoo ay nagulat dahil hindi niya inaasahan na ganon kalayo at pagtatalsikan ng kanyang kalaban. Dito niya tiningnan ang kanyang stats at talagang nilalagay niya pala ang mga points sa kanyang strength. Pero makikita na bumangon na ang Vulcan at ginamit ang kanyang rage skill. Batid ni Jinwoo ang skill na ito ay katulad ng sa Cerberus. Mas bumilis pa ang Vulcan, hindi na niya ito kayang iwasan, kaya agad niyang tinawag si Iron para hingin ang kanyang shield. Ibinato ito ni Iron na nagawa naman sa luhi ni Jinwoo. Sinalag niya ang malakas na atake ng Vulcan. Sa lakas ng impact ng ataking ito ay nayanig ang lupa. Pero hindi pa dito, tapos ang Vulcan nagpakawala pa siya ng sunod-sunod na pag-atake. Walang magawa si Jinwoo dahil hindi pa din sapat ang kanyang lakas para salagin ang atake na ito. Kaya naghihintay lang siya ng pagkakataon para gumanti ng atake. Nang umangat ang braso ni Vulcan ay agad siyang sumugod pero
Nabasa na nito ang galaw ni Jinwoo kaya nakapaghanda na ang Vulcan ng counter-attack. Hindi na ito maiiwasan ni Jinwoo dahil hindi niya kaya gumalaw sa ere. Dito niya naalala ang kanyang skill na Commander's Touch. Ginamit niya ito para itulak ang Vulcan. Alam ni Jinwoo na kahit hindi niya ito matulak sapat na ang puwersa na yon para makalayo siya sa atake. Nagawa ngang iwasan ni Jinwoo ang counter ng kalaban. Pero hindi pa din siya dito ligtas dahil sa armas na hawak niya ngayon ang natatangin. Paraan lang para matalo niya ito ay atakihin ang Vulcan sa ulo pero labis itong mapanganib. Nag-isip si Jinwoo ng paraan para mapabagal ang Vulcan para makasigurado na tatama ang kanyang atake. Dito niya nakita ang isang gusali na malapit ng bumagsak. Tumakbo si Jinwoo sa direksyon na yon. Batid niya na wala na sa katinuan ang Vulcan dahil sa rage skill kaya susundan lang siya nito patungo sa kanyang patibong. Umakyat agad si Jinwoo sa gusaling ito at nang mapagtanto ng Vulcan ang kanyang plano. Ito ay huli na. Ginamit ni Jinwoo ang gusali bilang tapakan para makaatake siya mula sa itaas. Nagtagumpay siyang sugatan ang leeg ng Vulcan. Samantala pumunta naman ang kwento sa apartment ni Jinwoo. Narito sila Mr. An at hinahanap siya. Pero wika ng kapitbahay nito na wala siya doon. Nagsalita naman si Miss Park na sabi ni Jin na may pinuntahan si Jinwoo kasama ang kanyang kaibigan at isang linggo siyang mawawala. Nagtaka si Mr. An kung paano niya ito nalaman. Naging kaibigan pala niya si Song Yi ang best friend ni Jin. Labis ang pag-aalinlangan ni Mr. An sa biglang pagkawala ni Jinwoo dahil walang bakas na umalis siya ng bansa at hindi rin siya gumagastos mula sa kanyang credit card. At ang huling lokasyon na nakita si Jinwoo ay sa gitna ng city. Wika ni Miss Park na baka nakidnap si Jinwoo. Sagot naman ni Mr. An na para makidnap ito kinakailangan ng mga high-ranking hunters katulad ng Chinese Special Forces. Siguradong alam na ni Miss Park ang lakas ni Jinwoo. Dahil nasaksihan niya ito mismo, iniisip nito kung nasaan na siya ngayon. Ipinakita dito si Jinwoo at ang Vulcan. Makikita dito na sa wakas ay tuluyan nang natalo ni Jinwoo ang Vulcan. At dahil dito ay nakakuha siya ng 4 na malalakas na items, ang Fragment of the World Tree na pwede niyang gamitin para makagawa ng high-quality magic tool. Ang Demon Monarch Earring na nagbibigay ng plus 20 sa strength at health, at ang Orb of Avarice kung saan napapalakas nito ng doble ang magic power ng may hawak dito. Tinawag ni Jinwoo ang Shadow Mage niya at ibinigay ang orb. Sinubukan nila itong gamitin sa build. At napahangan si Jinwoo sa lakas ng magic ng orb na ito. Naiintindihan niya na maaari din niya itong ipagamit sa mga hunters. Samantala nakipagkita na si Dongsu sa nilalang na lumabas sa A-rank dungeon. Paliwanag nito na hindi siya isang halimaw at pwede silang magsagawa ng DNA test upang makasigurado. Paliwanag naman ni Dongsu na kinakailangan nilang maging maingat dahil maaaring siya ay isang halimaw na nagpapanggap lang bilang isang tao.